Ang mahimalang ampalaya. Sa isang malayong bayan na tinatawag na Gulaylandia, may isang malungkot na ampalaya na nagngangalang Amparo. Naiiba siya sa ibang mga gulay dahil sa kanyang mapait na lasa. Isang araw, habang naglalakad si Amparo sa gitna ng bayan, nakita niya ang kanyang mga kaibigang gulay, sina kamatis, sitaw at talong na nagtatawanan. "Amparo, bakit ka ba ang pait-pait?" tanong ni kamatis na masayahin habang kumakain ng candy. "Siguro kaya mapait si Amparo kasi hindi siya marunong ngumiti," dagdag naman ni sitaw habang nagtatawanan. "Kung ako si Amparo, maghahanap na lang ako ng ibang lugar kung saan hindi ko kailangan harapin ang mga gulay na ganito kapait," sabi ni talong habang tumatawa. Niyakap ni Amparo ang kanyang sarili at nagsimulang maglakad palayo. Malungkot siyang naglakad sa gilid ng ilog, iniisip kung bakit siya laging tinutokso ng iba. Sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng isang boses mula sa isang puno. "Amparo, bakit ka malungkot?" tanong ng isang matandang puno. "Lahat po kasi ng gulay sa bayan ay tinutokso ako dahil sa aking kapaitan," sagot ni Amparo habang pinipilit pigilan ang kanyang luha. "Huwag kang mag-alala, Amparo. Lahat tayo ay may dahilan kung bakit tayo nilikha. Baka kailangan mo lang hanapin kung ano iyon," sabi ng puno na may halong pag-asa sa boses. "Paano ko po iyon malalaman?" tanong ni Amparo, na tila may bagong pag-asa. "Baka makakatulong si Mang Kabute. Siya ang pinakamatalinong nilalang dito sa kagubatan," mungkahi ng puno. Napagdesisyonan ni Amparo na maglakbay at hanapin si Mang Kabute. Lumakad siya papunta sa malayong kagubatan, dala ang pag-asa na matutulungan siya ni Mang Kabute. Sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya ang isang mabangong bulaklak na sumigaw, "Amparo, saan ka pupunta?" "Hinahanap ko si Mang Kabute upang malaman kung bakit ako mapait," sagot ni Amparo. "Good luck, Amparo. Balitaan mo kami pagbalik mo," sabi ng bulaklak habang kumakaway. Pagdating niya sa kagubatan, nakita niya si Mang Kabute na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. "Mang Kabute, tulungan niyo po ako. Gusto ko pong malaman kung bakit ako mapait," sabi ni Amparo. "Ano ang maitutulong ko sa'yo, Amparo?" tanong ni Mang Kabute habang tinitingnan si Amparo. "Gusto ko pong malaman kung bakit ako mapait," sagot ni Amparo. "Tara, samahan mo ako sa aking mahiwagang puno," sabi ni Mang Kabute. Dinala niya si Amparo sa ilalim ng puno at inilabas ang isang mahiwagang libro. "Ang kapaitan mo, Amparo, ay hindi sumpa. Isa itong biyaya," sabi ni Mang Kabute habang binabasa ang libro. "Dahil sa iyong kapaitan, maraming tao ang gumagaling sa iba't ibang sakit. Isa kang mahalagang gulay na nagpapalakas ng katawan ng mga tao." Nagulat si Amparo sa narinig. Hindi niya akalain na ang kanyang kapaitan ay isang biyaya pala. "Talaga po ba? Hindi ko po alam na ganoon kahalaga ang aking kapaitan," sabi ni Amparo na may halong tuwa at pagkamangha. "Oh, Amparo. Dapat kang maging proud sa iyong sarili. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang halaga," sabi ni Mang Kabute. Bumalik si Amparo sa Gulaylandia dala ang bagong pag-asa at kasiyahan. Sa kanyang pagbalik, napansin ng ibang gulay ang kakaibang saya sa mukha ni Amparo. "Amparo, ano ang nangyari sa'yo?" tanong ni kamatis na nagtataka. "Alam niyo ba na ang kapaitan ko ay nagpapagaling ng mga tao?" masayang sabi ni Amparo. "Dahil dito, mahalaga ako sa kalusugan nila." Humanga ang ibang gulay kay Amparo. "Patawad, Amparo, kung pinagtawanan ka namin," sabi ni kamatis. "Hindi namin alam na napakahalaga mo pala." Simula noon, tinanggap ng lahat si Amparo at naging masaya siya kasama ng iba pang gulay. Isang araw, dumating ang isang bata sa Gulaylandia na umiiyak dahil may sakit ang kanyang ina. "Ano ang nangyari sa'yo?" tanong ni Amparo sa bata. "May sakit po ang nanay ko. Hindi po siya makabangon," sagot ng bata habang umiiyak. "Huwag kang mag-alala. Baka matutulungan ko siya," sabi ni Amparo. Sumama si Amparo sa bata at dinala siya sa bahay ng ina nito. Pagdating nila, nakita ni Amparo ang ina ng bata na nakahiga at nanghihina. "Ako po si Amparo. Isa po akong ampalaya. Baka po matulungan ko kayo," sabi ni Amparo. "Amparo, alam ko na ang halaga mo. Salamat at dumating ka,"
sabi ng ina ng bata. Ginamit ni Amparo ang kanyang kapaitan upang magluto ng sabaw para sa ina ng bata. Pagkatapos kumain ng sabaw, unti-unting bumuti ang pakiramdam ng ina ng bata. Salamat, Amparo. Bumalik na ang lakas ko, sabi ng ina ng bata na may halong pasasalamat. Walang anuman po. Masaya ako na nakatulong ako, sagot ni Amparo. Pagbalik ni Amparo sa Gulaylandia, kinuwento niya ang nangyari sa kanyang mga kaibigang gulay. Talaga bang gumaling ang ina ng bata dahil sa'yo? Tanong ni Sitaw na hindi makapaniwala. Oo, dahil sa aking kapaitan, sagot ni Amparo na may halong pride. Mula noon, hindi na tinukso si Amparo ng mga gulay. Sa halip, naging bayani siya sa kanilang bayan. Salamat, Amparo, sa pagtulong mo sa ina ng bata. Ngayon alam na namin ang tunay na halaga mo, sabi ni Talong. Walang anuman. Masaya ako na natutunan ko ang halaga ng aking kapaitan, sagot ni Amparo. Lumipas ang mga araw at lalong dumami ang mga taong natutulungan ni Amparo dahil sa kanyang kapaitan. Amparo, napakalaki ng naitulong mo sa bayan natin. Salamat sa iyo, sabi ng punong gulay sa kanilang bayan. Walang anuman po. Masaya ako na nakakatulong ako, sagot ni Amparo. Isang araw, bumalik si Mang Kabute sa Gulaylandia upang kamustahin si Amparo. Kumusta ka na, Amparo? Balita ko ay marami kang natutulungan, sabi ni Mang Kabute. Salamat po, Mang Kabute. Dahil sa inyo, nalaman ko ang halaga ng aking kapaitan, sagot ni Amparo. Tandaan mo, Amparo, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang halaga. Ikaw, ako, at lahat ng gulay dito, sabi ni Mang Kabute. Opo, Mang Kabute. Hindi ko po iyon makakalimutan, sabi ni Amparo na may ngiti sa labi. Mula noon, naging inspirasyon si Amparo sa lahat ng gulay sa Gulaylandia. Nalaman nila na bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan. Amparo, salamat sa lahat ng natutunan namin mula sa'yo, sabi ni Kamatis. Walang anuman. Lahat tayo ay mahalaga, sagot ni Amparo na puno ng kasiyahan. At doon natapos ang kwento ng ampalayang si Amparo, na natutunan ang halaga ng pagiging iba at naging bayani sa kanilang bayan.